ito mukhang magpapadala ng pangalawa na po natin na Typhoon missile launcher system po. And AFP welcomes this, no? And nung nauna, talagang maigting, no, na yung reaksyon ng China at short of asking us na tanggalin itong deployed na Typhoon missile. Na una, dapat aalisin yan, no? Ano lang dapat para sa balikatan exercise lang dapat, di ba? And then they decided, nandito pa rin yung una in an undisclosed location. So, ano ba dapat ang maging reaksyon natin kapag ang China nagre-react dito sa presence ng missile launcher from the US dito sa ating bansa? Last week nung nagkaroon tayo kumbaga yung decision to send the former president to The Hague, lumabas dito yung konsepto ng sovereignty. No? Ang actual essence ng sovereignty, of course, first of all, it's linked with the state, ang gobyerno. It has to do with decision. No? Yung decision natin na pabayagan ang Amerika mag-deploy ng Typhoon missile, it's not a derogation of sovereignty. It is an act of sovereignty Kasi it's the state that exercises sovereignty So, in a way, it's an act of sovereignty. And lalo na pagdating sa national security, dahil link yan sa tinatawag nating national survival, that decision should be seen as sacrosanct. We should never allow any government, lalo na meron yung government na tinitignan natin na nanakop sa ating karagatan, we should not allow that government to have a veto regarding a sovereign and sacrosanct decision that has something to do with our national security. Ayan ang sagot ni Secretary Gibo Teodoro. We should never ever give China a veto when it comes to national security matters. Kasi siya talaga yung threat natin. So but how about... Diba? On the other hand po, ito po, no, bibisitahin po tayo ng US Defense Secretary, tapos sa Secretary of State rin ng US. At halatang-halata po yung pag-pivot po natin, di ba? Sa panahon ni Duterte, naging very leaning siya, no, towards China. Ngayon po talaga nagpipivot na po tayo papunta ng Amerika dahil nga ang China talaga, kumbaga, yun ang dineklara na po natin na talagang magiging kalaban natin sa pagkupkop, no, ng West Philippine Sea. So, aren't we also to some extent surrendering our sovereignty to the US because nga they're giving us missiles, they're giving us ammunition, they're giving us military aid. Nothing in life is free. So, in exchange, what do we get? Or what do they get from us? I will use the term we don't surrender. Again, it's an exercise of sovereignty. Yes. That we are decided that we strengthen our alliance with the United States. Okay. Now, seeking allies, strengthening your alliance is a sovereign decision. The same way nung panahon ni dating Rodrigo Duterte yung sovereign decision niya, remove tayo sa International Criminal Court, and of course itrinay niya na i-separate tayo sa Amerika, and of course sabi niya, tandaan natin to. Noong October 2016, nung nasa Beijing po siya, I'm separating from the United States, I'm moving towards Russia and China. Sovereign decision niya pero ang problema kumbaga, hindi pumayag yung marami nating kababayan. So pagdating sa issue na ito, nakikita naman natin yung sandatahang lakas natin, all out sila sa suporta pagdating dito sa deployment ng Typhoon missile. Pero natatandaan natin noong 2016, nung in-announce ni dating President Rodrigo Duterte sa China, pag-landing pa lang niya dito sa airport, sinalubong na siya ni dating Secretary Delfin Lorenzana at of course nung Armed Forces natin. Tinanong, Presidente, ano bang ibig sabihin nyo ng separation? So nakikita natin, kasi hindi din natin maaalis isipin kumbaga, the institution na talagang basis ng stability and support, and an institution that is of course extremely patriotic and nationalist and professional is our Armed Forces of the Philippines po. Okay. So nakita naman natin yung posisyon ng sandatahang lakas natin hinggil doon sa mga issue na to. Let's get together, Sunnet 25, Sunnet 25.